Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta ng ating balita at talakayan with Ka Eric dito po sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. At ganoon din po sa mga nagsusubaybay sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsuporta at pag-promote ng ating mga videos, ng ating mga talakayan. Malaking bagay po ang inyong mga ginagawang pagtulong, panonood, pakikinig at pag-share ng ating mga video sa balita at talakayan. Umaabot na po tayo mga kababayan sa mahigit 88,000, almost 88,500 na ang subscribers po ng ating Ka Eric Celis YouTube channel and still going on, Mag-iisang taon na rin po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel and hindi ko po maaabot ang ganyang mga antas ng paglawak ng ating mga viewers, ng ating mga subscribers kung hindi po tumutulong kayo na mga loyal supporters na nagmamahal po sa ating advocacy na pinapanindigan. Kasama po ninyo si Ka Eric. Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng pananaw sa nagaganap na digmaan ngayon sa Middle East, Partikular ang ginawang military action o military operations ng bansang Amerika at ng Israel laban sa bansang Iran at ang mga ganting atake na ginawa ng bansang Iran sa mga US military bases sa paligid po ng Middle East at ganoon din po sa pag-atake ng Iran sa Israel. At ngayon, after almost 18 hours ng operations po na naganap ang mga pag-ataking ito o yung military action na isinagawa ng Joint Action for Military Operations ng bansang Israel at ng bansang Estados Unidos, nagpalabas po ng statement si US President Donald Trump sa kanyang official social media declaration na nakatanggap na siya ng confirmation ayon sa kanyang pahayag mula sa mga information of intelligence na nakukuha ng Estados Unidos sa ground at mga counterpart intelligence information coming from Israel operators inside Iran na kumpirmado na po na napatay ang leader ng bansang Iran na si Ali Khamenei, the Ayatollah Ali Khamenei, na tinawag ni US President Donald Trump na one of the most evil personalities in history ng buong mundo. So hindi naman po siguro magpapalabas ng ganong makokuryente lamang si US President Donald Trump kung hindi po totoo ang kanilang nakuhang impormasyon na wala na po at hindi na matagpuan pa ang physical na pagkatao nito ni the Ayatollah Ali Khamenei, ang kinikilalang leader ng Revolutionary Guard and Iran Revolutionary Council na mortal na kaaway po ito ng Israel and ng Amerika at ng ilang bansa sa paligid ng Middle East. Dahil nga po ito ay nagde-develop ng maraming armas nuklear kung kaya dinurog po ito last year ng operations din po ng pag-atake ng Israel at ng Amerika. At ganun din po ang napaulat na kasama sa mga namatay di umano ayon sa intelligence reports na pumasok sa sources of line of confirmation ngayon ni US President Donald Trump ay ang kanilang defense minister ng Iran at ang kanilang head of the Revolutionary Armed Guards nila, yung Iran Revolutionary Guards na ginagamit bilang isang elite unit ng mga sundalo ng Iran Revolutionary Council under sa command nila Ayatollah Khamenei. Mga kababayan, ano po ba ang implikasyon nito ng nangyayaring kaguluhang militar at mga pag-atake sa bansang Iran at ang mga ganting atake ng Iran sa buong mundo? Hindi lamang po sa rehiyon ng Middle East at sa ating bansa. Okay. Una, ang Iran po is a major oil producing country at isa sa mga malalaking bansa na nagbebenta ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado ng oil.
Ang oil po na binabanggit natin, ito po yung ginagamit na fuel sa lahat ng makinarya halos at pati na po sa kuryente, pagpapadaloy ng industriya, mga sasakyan, mga pabrika, mga barko, eroplano, nanggagaling po sa oil yan ang kaniyang raw materials ng mga iba't ibang fuel processed. So ang oil po ay napakayaman na resources sa enerhiya at ang Iran ay isa sa major supplier ng oil. Sila ng Saudi Arabia, ng Qatar, ng iba pang mga bansa sa Middle East. Ang Russia, ganun din po, major oil player din po yan. Pagdating sa northern area ng mundo, partikular po sa Europe, no, ang Russia. So ang China, kumukuha ng kanyang oil supply mula sa Iran, mula sa Venezuela, at siyempre sa Saudi din, no, bansang Saudi Arabia. So ito po, malaki ang epekto nito sa world market prices kasi ang Iran ay strategically located sa kanya ang tinatawag na Hormuz Strait. Itong Strait of Hormuz, ito ay ang isang makipot na body of water, no, isang sistema ng dagat na napapagitnaan po ng Persian Gulf papunta sa Gulf of Oman upang makalusot ka pa open sea, no, sa Red Sea at sa malawak na ocean. So ibig sabihin po ang Strait of Hormuz, almost 22% ng world trade ng production and movement ng oil dumadaan po diyan. Ang pagbebenta, pagsusupply at pati po ang labas-pasok ng trading ng mga langis sa mga bansa na nagpo-produce at nagbebenta ng langis sa pandaigdigang merkado, ginagamit po ng 22% ng mga oil supply movement and oil production apektado po dyan kung saraduhan o magkaroon ng kaguluhan sa the Strait of Hormuz. Nasabi ko nga, strategically located po ito sa bahagi po ng bansang Iran. So ang epekto niyan kapag nagsarado yan for at least 1 week, dahil nga po pwedeng magkaroon ng pangbobomba ng missile at drone, na armed drones, no, na pwedeng sumabog at magpasabog, na mayroong capabilities ang Iran na hindi pa ngayon totally neutralized, at nagbabanta sila na anumang barko na dumaan sa Strait of Hormuz ay bubombahin nila. In a matter of 1 week na hindi yan magbukas at hindi umandar, pwedeng umakyat po ang presyo ng langis sa $200 per barrel, mga kababayan. And that would be a major crisis para sa atin sapagkat ang Pilipinas po ay hindi oil producing kundi oil consuming country. At wala tayong malaking oil reserve. No? Oil reserve natin hanggang 15 days lang yata yan ang ating buffer stocks na tinatawag. So kung mag $200 per barrel yan, pwedeng umakyat po ang presyo ng langis sa atin sa Pilipinas kung tayo ay kukuha sa mas mahabang ruta ng supply papasok sa Pilipinas, pwedeng umabot po sa mahigit 100 o 150 pesos per liter ang magiging presyo ng gasolina at mga diesel at iba pang oil products sa Pilipinas. At major disaster yan sa ekonomiya natin. Diyan pumapasok po ang pagka-incompetent at kawalang kakayanang mamuno ni Marcos Jr. sapagkat wala pong naririnig ang buong bansa, mag-24 oras na po ang digmaang ito at mga pananalakay at operasyong militar ng Amerika at ng Israel sa bansang Iran at ang mga paganting atake ng Iran, though limited man ito in some areas of Middle East, pero ang tensyon at ang epekto nito sa ekonomiya ay mabigat. So we have not heard, no, except na sinabi niya lang very sweeping yung statement ni Marcos na maghanda para tulungan ang mga kababayan natin sa Middle East. Lalo na po that we have around 2 million or more na mga kababayang manggagawang overseas Filipino workers na tinatawag natin na nagtatrabaho at nabubuhay at nagkakaroon po ng kanilang kabuhayan bilang mga overseas Filipino workers sa Middle East. Over 2 million po ang mga Pilipino na nandyan. So wala tayong narinig kung ano po ang repatriation, ano po ang mobilization coordination, ano po ang gagawin, ilang eroplano ang gagamitin, paano dadaan sa mga airspace na hindi tatamaan po ng mga missiles, ng mga magkatunggaling mga puwersang ito, paano i-coordinate sa mga bansa saan mag-exit po ito,
particular sa directly affected na mga bansa. Wala pong detalye yon, no? Puro lang sweeping statement ang ilahad ni Marcos. Wala din po siyang sinasabi na mag-prepare tayo ng pag-aangkatan o pagkukuhanan ng oil supply. Pagkatapos po ng kung papasok ng isang linggo na magsarado ang Strait of Hormuz at mapiktuhan po ang 22% no, ng world trade production and mobilization ng oil sa area ng Middle East dahil sa digmaang ito. At saan kukuha? Bibili ba tayo sa Russia? O malayo pong Russia sa atin eh. So, ang Saudi ba may ibang ruta ang Saudi oil supply papunta sa Pilipinas? So, paano gagawin yon? Wala pong emergency and contingency action na inilahad si Marcos Jr. No? Dapat nagpatawag na siya kagabi pa ng emergency meeting ng kanyang National Security Council at ng kanyang Cabinet Cluster E, no? Ang kanyang top security and economic clusters ng kanyang gabinete sa agriculture sector, sa NEDA o sa finance, and then sa ating mga Department of Energy para magkaroon na ng inventory, ano na ang supply buffer natin sakaling isang linggo ay saraduhan yan at magsarado ang movement ng mga produkto at mobilization ng oil supply sa Strait of Hormuz. Wala pong ganong nakita at narinig tayo na may ganong hakbang na ginawa po si Ginoong Marcos. Yung detalyado na plano, no, plan A, plan B, plan C. No, pag plan A, halimbawa sarado ang Strait of Hormuz, ano ang ating buffer supply line? Saan tayo kukuha? May linya ba tayo sa Saudi Arabia, sa Qatar, no, sa Kuwait, no? Saan tayo bibili? Kasi ito ay apektado ng regional-wide na tension and military conflict right now dahil hindi pa lubusang napapanatag ang kalagayan po ng banggaang militar sa pagitan ng Iran, Israel at ng Estados Unidos, mga kababayan. Pangalawa, wala pong malinaw na safe zones and mobilization na ito yung ruta mula sa Israel, sa Iran, sa Iraq at mga karatig bansa. Papunta po tayo ang jump off and area of pick up and mobilization kung after 3 days ay hindi na mag-stabilize, ito na yung ating gagawin. Wala pong ganong mga detalye ng contingency plan si Marcos Jr., which shows very incompetent, very incapable, no? Wala talagang kakayanang mamuno bilang presidente ito si Marcos Jr. And pangalawang punto po natin dito, mga kababayan, mayroon po bang matuwid na karapatan o mayroon po bang batayang tama na katanggap-tanggap sa international and geopolitical stage ang Amerika at Israel para pakialaman po ang tinatawag nilang facilitation of freedom para magkaroon ng regime change and government change sa Iran, sapagkat itong IRGC, yung Iran Revolutionary Guard Council at ang kanilang Supreme Ayatollah Ali Khamenei at ang gobyerno nito ay isang gobyerno po ng nagkokontrol ng extremist na uri ng pamumuno, kung saan po nakikipagdigma ito instead na nakikipagdialogo at gumagamit ng karahasan laban sa kanyang mamamayan at pati sa mga tinitingnan niyang karatig bayan o karatig bansa na hindi niya kalinya sa kanyang paniniwala, lalo na ang bansang Israel at Estados Unidos na kanyang hinahanapan palagi ng pamamaraan nitong pamunuan nila Ayatollah Khomeini for the last 40 years na magkaroon ng kaguluhan dyan sa Middle East. So sa tingin ko, may karapatan po ang mga mamamayan ng Iran na mag-request ng intervensyon kung ang kanilang gobyerno ay bulok at bagsak na, at ito ang dahilan kung bakit pinapatay ang kanilang mamamayan, nalulugmok ang buong ekonomiya nila at halos mag-collapse ang kanilang bansa bagamat napakayaman ito sa oil resources. So ang taong bayan po, ang mamamayang Iranians, iba-ibang tribo yan, iba-ibang mga grupo pa, may Persian dyan, may Balukis, may basta 4 or 5 major tribes yan nandyan sa Iran, na grupo na mga hindi po sila Muslim, no? They call themselves Persians, mga kababayan. So ang mga mamamayan po ng Iran ay nananawagan ng pagbabago sa gobyerno. Subalit, dahil nga po marahas, malupit at gumagamit ng armas at karahasan ang rehimen ng Ayatollah Ali Khomeini,
And for the last 40 years, wala pong karapatang magkaroon ng boses sa mga mamamayan to petition their government. Tumatawag po ang iba't ibang sektor ngayon sa Iran, simula pa 2 buwan na nakakaraan ng maglunsad ng malalawakang protesta na mag-intervene ang Amerika, ang Estados Unidos, ang Israel upang ma-remove militarily and by physical attack itong ang kanilang tinatawag na local na tyrant, no? Tirano at despotiko at mabangis at malupit na leader na si Ayatollah Ali Khamenei. So ngayon, parang ginawa din ng US doon sa Venezuela na ang nasasangkot sa di umano illegal na droga at mga korupsyon sa kanilang bansa sa Venezuela na si Hugo Chavez, mga kababayan, ay kanila din pong tinanggal sa kapangyarihan by using military intervention. Limited military intervention pero direct assault, no? Inaresto nila, kinuha nila, no-caught nila at dinala sa Amerika at lilitisin nila ang leader ng Venezuela. Venezuela is, by the way, a very rich in oil resources na bansa sa Latin America, mga kababayan. Sa buong South America, ang Venezuela po is isa sa pinakamayaman na may pinakamalaking deposito ng oil supply. Yan, kaya ininteresan din po yan ng Estados Unidos, kapareho po ng pagka-interest ng Amerika na dapat ang mga gobyerno na umiiral sa Middle East dahil halos ang 70% ng world oil resources nang gagaling dito, hindi kailangan may gobyerno dyan na katunggali at marahas na katunggali, hindi lang katunggali, sa interes ng Amerika. And ang Israel, ganon din po yon ang kanilang pananaw sapagkat the greatest alliance of America or ang pinakamatatag niyang alyansa dyan maliban sa iba pang bansa like Saudi Arabia and the United Arab Emirates ay kaibigan po niyang matalik ang bansang Israel na siya naman pong kalaban na mortal ng Iran. No, kaya nga bumuo ang Iran ng Hezbollah, ng Hamas, pinupunduhan nila ito para magkaroon ng kaguluhan sa Israel upang ito'y pabagsakin, no? And paulit-ulit na ipinapanawagan niya ni Ali Khamenei Ayatollah na death to Israel, death to America, the evil forces of the world. No, 'yun ang pagtingin ng pamunuan ngayon ng namumunong rehimen sa Iran. Kaya ito po ay mga may epekto sa pangdaigdigang antas sapagkat kung aabot sa 200 barrels projected after a week, kung hindi mag-stabilize po ang kalagayan sa Iran at hindi po mapapalitan ng isang demokratiko, malaya at open for dialogue at mapayapa na uri ng pamumunuan ang gobyerno sa Iran, pwede pong lumawak at lumaki pa ang military assault ng Amerika at Israel sa Iran at pwede pong hindi mabuksan muna for at least 1 week or more ang the Strait of Hormuz. At pati po ang stability ng Middle East, no? Yan po ay katotohanan na maapektuhan ang buong pandaigdigang geopolitical and world economic situation. Kaya nga dapat ang Singapore, for example, naghahanda na sila dahil sabi ng Singapore, maliit tayong bansa, nakasandig tayo sa trade and financial market at wala tayong malaking resources. Kailangan natin, sabi ng Prime Minister ng Singapore, maghanda ng ating emergency and contingency action plan. So nauna na silang naghanda, no? Oil supply nila, market and financial trading nila, at ang mga iba pang economic source of network nila sa buong mundo ay pinaghandaan na ng bansang Singapore. And I think other countries similar to Singapore ay naghahanda na rin sila, mga kababayan, sapagkat pwedeng lumawig at humaba pa ang armed and military operations ng Amerika at ng Israel sa Iran habang hindi pa nagkakabuo ng transition government sa kanila. Samantala sa atin, si Marcos, slogan lang ang narinig natin. Wala talagang kakayanan ito na mamuno, no, mga kababayan. Kaya naman, dapat nag-usap sila ng kanyang gabinete, ng Vice President, ng National Security Council niya, ipinatawag niya ano mga dapat gawin natin sa loob ng isang buwan or 2 buwan, 60 days contingency plan muna tayo. What are we going to do for the country? Okay, including syempre ang ating mahigit 2 milyong mga kababayang overseas Filipino workers na nagtatrabaho at bumubuhay ng ating ekonomiya mula sa kanilang pinaghihirapang trabaho nila
dyan sa may area ng Middle East. So mga kababayan, if this is true, upon the declaration today of US President Donald Trump and with confirmation sa Fox News ng balitang ito at iba pang international media outlets or media corporation at pati po sa Israel ay sinasabi na po na tapos na ang buhay ni Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran sa kanilang gobyerno at ang kanilang mga key officials ng Iran Revolutionary Guard Council at ng kanilang Iran Revolutionary Government ay wala na pong kapasidad pa na lumaban. Pero kanina lang po nagpaulan pa ng mga armed drones at mga armed missiles nila ang Iran sa Israel at sa mga US bases sa paligid po ng Middle East, including sa Dubai, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, and Kuwait. And so nagsasabi na nga ang Saudi Arabia and United Arab Emirates na makikisali kami sa digmaang ito kung hindi titigil ang mga pang-ataking ito sa mga karatig bansa na hindi naman po kasali sa lumusob sa Iran, subalit may mga presensya ng mga US military bases sa paligid nito. So abangan po natin ito mga kababayan at sana po ay matauhan si Marcos Jr. na ang kanyang pagiging leader ay hindi ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte, ang pag-atake kay Vice President Sara Duterte, kundi ang pamumuno ng tama sa direksyon ng tama. Paano siya makapamuno ng tama? Tinuro nga siya ng kanyang kapatid, nalulong sa droga at wala sa tamang pag-iisip. At ang malala pa, hindi lang lulong sa droga, lulong pa sa pagnanakaw, pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan. As per Declaration of Revelations na mga testimonya at ng mga ebidensya, siya ang punong salaring kriminal at si Romualdez dito sa karumaldumal na krimen ng malawakang trilyon pesos na pagnanakaw at nawala sa kabanang bayan sa ilalim ni Marcos Jr. Ayan, dagdagan po natin ang mga updates na ito. Magmo-monitor tayo mula sa kaganapan sa Middle East and we will pray na sana po hindi na tumagal at magkaroon na ng kalagayang panatag at mapayapa sa Iran at sa buong Middle East, lalo na ang pagbabago ng pamunuan sa gobyerno ng mga mamamayan ng Iran upang hindi na po lumala at malugmok ang buong rehiyon ng Middle East at ang buong mundo sa pandaigdigang antas ng ekonomiya ay hindi na rin po mag-suffer at pati po ang ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa pagsuporta, pagsubaybay, pagtangkilik at inyong pakikinig po dito sa ating Ka-Eric Celis Balita at Talakayan. Sa gustong tumulong direkta sa ating Bangon Sambayanan People's Movement and Advocacy Center, ang ating GCash line po na ginagamit ay 0916-308-7710. Ulitin ko lang po, 0916-308-7710. Roelda Celis, kay Langging po yan, GCash line at the same time, line of support and coordination. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka-Eric.